kaya daw humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa International Criminal Court. Base po yan sa unanimous conclusion ng itinalaga pong Independent Panel of Medical Experts ng ICC kaugnay ng pre-trial proceedings ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Hindi pa po inilalabas ang official document, pero ito ay nagkaroon na ng re-react from Attorney Nicholas Kaufman. Contradicting daw ayon kay Kaufman ang inilabas na konklusyon ng panel, partikular na sa sinasabing short-term memory ni Ginoong Duterte. At dahil po dyan, humili ng depensa na ma-cross-examine ang ginamit ang methodology ng mga eksperto. Pero para sa prosecution pinepeke lang daw ito ng dating Pangulo. Ang gate ng ICC the ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiae. Sana po tama ang pagkasabi ko, pero isa sa mga prosecutor ng ICC, gumamit daw po ng specialized assessments ang mga eksperto, kabilang na ang mga test sa short-term memory. Hihintayin pa ang desisyon ng pre-trial chamber kung tatanggapin ang findings ng kalagayan po ng dating Pangulo. Okay, mamaya na yung iba. Pero puntahan natin ang ating special guest for tonight to give us yung mga insights kung what comes next after this news. Wala pong iba kundi si Attorney Gilbert Andres ng Center Law Philippines, sa pong Executive Director at isa pong ICC accredited lawyer. Good evening, Attorney Andres, and welcome back sa STL. Magandang gabi po. Good evening, Jovi, Chief Marcel. Good evening po. Okay. Siyempre, nung binalita namin lahat ito, doon kami nagsimula sa kayang humarap ng dating Pangulo doon sa ICC at sa kaso niya, Attorney Andres. Pero meron talagang, hindi naman footnote, there's a detail doon sa article na sinasabing hihintayin pa yung desisyon ng pre-trial chamber kung tatanggapin yung findings. So, hindi pa pala binding. So, ano man yung sinabit ng medical team, pwede pang pagdesisyonan ng iba ito ng ICC? Tama ba, Attorney Andres? Tama ka dyan, Jovi, kasi ang fitness to stand trial, isa po itong legal term, hindi po siya medical term. Okay. Kaya talagang pre-trial chamber lang po yung may huling salita kung talagang i-confirm nga na fit to stand trial si Mr. Duterte. Ngunit, makikita mo sa mga public redacted versions po ng mga observations ng prosecutor, ng Office of the Public Counsel for Victims, at pati na ng defense na mukhang ang puntot dulo po nito ay unanimous yung panel na kinonsider na Mr. Duterte is competent for the purpose of pre-trial proceeding. So ano po yung mga pwedeng maging scenario? I think ang pwede lang talagang maging scenario babasahin ng pre-trial chamber lahat po ng reports, lahat ng observations, at sa tingin ko po kakatigan nila yung findings na yon at they will actually say na fit to stand trial si Mr. Duterte. At hopefully, kung magawa po yun, we also hope sa mga pahanay po ng mga biktima ng war on drugs na mag-schedule na po ng confirmation of charges hearing. Sabi niyo nga, attorney, na yung sabi ni Jovi kanina, yung pre-trial chamber, yung mag-address nitong parang conflicting positions, na yung on one side, yung defense, sinasabi hindi siya fit to stand trial, pero meron naman daw yung medical experts nagsasabi na fit siya to stand trial. Baka pwede niyo pong i-share sa amin kung meron po kayong alam kung paano i-weigh ito ng ICC. Oo, actually, titingnan lang talaga dito ng ICC pre-trial chamber ay kung meron ba talaga siyang medical condition that can affect yung kanyang participation, at kung meron bang recommended special measures na nirecommend po yung 3-person panel. Pero gusto ko lang din i-emphasize, kahit po yung defense, sinabi niya, and I will quote the defense, that defense submits that although the panel considers Mr. Duterte competent for the purpose of the pre-trial proceedings, tapos, ang talagang question niya lang yung methodology. Ngunit, dahil po mga eksperto na ito na independent at sila po ay may required expertise sa fields nila, malaki po itong basihan ng pre-trial chamber para po mag-conclude
na fit to stand trial si Mr. Duterte. Yeah, okay. So doon sa Attorney Andres, doon din sa at least yung nakita natin namin ng mga dokumento, lumalabas doon na kasi parang itong mga nakalipas na mga linggo o mga weeks before this decision parang ang pinag-uusapan, naku, kawawa naman yung dating Pangulo kasi ang payat-payat na daw, iba na daw yung itsura nung buhok at saka meron na daw beard. Parang naging tukos sa Balbasarado. itsura. Pero parang lumalabas doon sa desisyon, it's more of kung kung yung memory o kung Short term. kung alam niya kung ano yung nagaganap, Yes. yun ang tines, hindi naman yung kung frail na ba. Parang tama ba yung intindi Yeah. ko doon sa mga na yon sa detail na iyon, Attorney Andres? Oo, tama ka dyan. Kasi, sige, dalawang punto. Una, yung with respect to the health, talagang grabe naman po ang pag-care ng ICC. Kasi international court po yan at gusto niya po more than the minimum international standard. Ikalawa po, kung ano mang picture pong kumakalat sa social media, most probably fake po yan. Dahil hindi naman po sa Europe, nakatira rin po ako sa Europe for more than a year at very, po sila, strict sa privacy, ng isang tao. Hindi po basta-basta napipicturan. Lalo na po yung isang ICC detainee. Kaya hindi po yan basta-basta napipicturan ng isang ICC detainee because of privacy. At siguro, dagdagan ko na lang ng tatlong punto, alam niyo po, ang kinonsider lang talaga, yung meron ba siyang cognitive ability na maintindihan kung ano man pong magiging proceedings sa confirmation of charges, so sa pre-trial proceedings. At yun nga, ang conclusion, competent siya for the purpose of pre-trial proceedings. So kumbaga walang naging epekto yung mga pahayag dati ng mga supporters at ng pamilya tungkol. Actually na iba-iba na hindi okay naman siya, hindi parang pumayat siya or hindi nanghihina na siya kasi yun ang ginagamit na na parang point of conversation ng marami. Pero yun na iba pala ang tinest ng mga eksperto. Okay. Opo. Kasi mga experts dito sa cognitive psychology, sa geriatric medicine, at sa cognitive psychology. Kaya alam po nila paano suwayin. In fact, based lang dun sa mga public redacted version, meron silang mga test para din malaman kung pinipeke o hindi. So, hindi tayo eksperto. Pero itong mga eksperto to na recognized ng ICC. So, alam nila kung anong mga test na dapat ibigay po sa isang detainee. So, most likely po, sa tingin po ba ninyo ay talagang magiging desisyon na rin to na fit na to stand trial si dating Pangulong Duterte? I think po, based lang dun sa mga publicly redacted observations, kasi gusto ko yung dagdagan na sa jurisprudence ng ICC, meron pong mga akusado or mga detainees na china-challenge din yung fitness to stand trial nila. Pero wala pa pong kinatigan yung chambers po ng ICC. Kaya kung i-base lang dito sa mga publicly redacted observations at pati na rin sa ICC jurisprudence, malaki po yung probability na talagang ma-confirm yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte. Attorney Andres, nakakatulong ba talaga kung nadidelay? Kanino ba kanino pumapabor pagka sobrang nadidelay na yung proceedings? Oo. Kasi parang tumatagal Yeah. Alam mo, sa totoo lang, it does not favor the victims. Why? They've been asking and they were yearning. Oo, talagang matagal na po sila nag-yearn at humihingi at naghihintay para sa hustisya. Oo, yung iba po since 2016 pa, since the start of the war on drugs. Kaya based na rin sa international law, may right to justice at right to the truth ang mga biktima. Sana po matuloy na po ito sa confirmation of charges. So ngayon, sir, usually po ba gaano katagal bago madesisyonan itong case ni FPRRD at bago tayo dumiretso dun sa confirmation of charges? Okay, nandito po tayo sa issue ng fitness to stand trial. So mayroong reasonable period of time. Akin lang to, sa tingin ko po ang reasonable period of time,
siguro more or less 1 month. Oo. Kasi nandyan naman lahat ng reports ng Yeah. 3-person panel, nandyan naman yung observations ng lahat ng parties at participants. So, pwede na po yan tingnan ng pre-trial chamber. At anyway, kahit po may Christmas break sa Pilipinas, sa ICC, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho except na meron silang judicial recess. Oo, wala pong hearings ng mga korte. Ngunit, pwede pa rin po silang magsaliksik ng records, ng facts, at ng law. So kung 1 month yung fitness to stand trial, possible na after that, madesisyonan by February yung confirmation. Ganun po ba? Tama ba yung tansya? Well, yung confirmation of charges, siguro hindi na rin yan malayo kasi sinabi na rin ng pre-trial chamber na maging handa. Nung naalala niyo may order ang pre-trial chamber na i-reschedule, Ngunit, meron ding notice doon sa mga parties at participants na maging handa kung meron mang isi-schedule na confirmation of charges. Siguro sa tingin ko lang, pagka-decide po ng fitness to stand trial, hindi na rin siguro malayo yung schedule ng confirmation of charges. Ngunit sa tingin ko po, kung meron mang confirmation of charges schedule, baka after yun ng January 27. Bakit? Okay. January 27 kasi, 2026, yung start ng judicial calendar year ng ICC. So, meron silang konting programa dyan. Parang meron silang yearly cycle po. Ayun pala. So maghihintay tayo after January 27. Yeah. Okay. Opo. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Attorney Gilbert Andres. Happy holidays po. Ay, maraming salamat, Joey, Chika at Maricel. Thank Merry you. Christmas. Merry At Christmas buhay po. tayo. Nandito ba kayo sa Pilipinas, attorney? Opo, balik Pinas po kasi mas maganda dito ang Pasko. Yeah. Ay, oo naman. Merry Christmas, Merry Christmas. See you po. Thank you. Salamat po. Sige